Abalos umiyak at nanghingi at nakonsensya na sa ginawang pangbabastos at pag-akusa kay Pastor Apollo Sikibuloy. O ngayon nakonsensya ka ng hayop ka. So may papanood po akong video sa inyo na kung saan itong si Abalos ay tila ay nakukonsensya na or tila ay parang parang nilalaglag na itong si Marcos Jr. sa ginawa nila kay Pastor Apollo Sikibuloy at doon sa mga member ng KOJC o the Kingdom of the Jesus Christ. Kamakailan lang po ay naging matindi nga po yung ang ginawa nilang pangbabastos sa simbahan ng KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Sikibuloy, na kung saan ay talagang hindi talagang binastos nila ultimo ang batas, no? So dito nga talagang may video po tayo mapapanood na kung saan ay parang itong si Abalos ay inilalaglag na itong si Marcos. Parang nakonsensya na sa pinaggagawa niya. Alam nyo, kagaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi na kapag ikaw ay walang respeto sa isang relihiyon, ay wala ka ng respeto sa lahat. At dito naman, may mga bagong pangbabatikos naman kay Pastor Apollo Sikibuloy na di umano ay binibigyan daw ng special treatment. Anong binibigyan? Ano na naman ba tong pakulo na ibinibintang nyo na naman? Ito hirap sa inyo, natatakot na naman kayo. Hindi, alam naman natin na ang survey ngayon, laging wala dyan si Pastor, no? Wala dyan si Pastor sa mga survey na inilalabas ng mga fake mainstream media. Pero alam ng taong bayan ng buong Pilipinas na isa si Pastor Apollo Sikibuloy sa napupusuan nilang ihalal bilang senador sa ating gobyerno. Na alam naman nila kung ano pa ang magagawa at magagawa na maraming magagawa nito ni Pastor Apollo Sikibuloy sa ating bayan. Ika nga namin, di ba? Kung napaganda nga ang kingdom, kung napaganda nga ang pamamalakad sa 7 million na member sa buong mundo ni Pastor Apollo Sikibuloy, ganyan at magagawa niya pa rin yan sa buong Pilipinas. So, alam naman na natin at dito nga, medyo ito na naman sila, may panibagong pakulo na naman sila mapatungkol nga ho dito kay Pastor. Grabing uso yan Tinalo mo si uso namin ni Banat Baya. Dito nga po daw ay ito Apollo Sikibuloy pinagpapaliwanag kaugnay ng kanyang video message. Anak ng teteng, pati ba naman yung video message na yan ginawan nyo na, ay nako po, kakaiba talaga batas dito sa Pilipinas. At ayun din po pala, kasi may isa pa rin pong isang rapper. Nung nakaraan, bumili pa naman ako ng jacket dun. May isang rapper po na nagreklamo na ginamit nga daw yung kanyang music sa isang kampanya. Walang iba nga po daw ay yung KOJC. Alam nyo, yung music po ni Omar Baliw, na isang kilalang rapper at isang businessman na ang kanyang ay High Minds, yun po ay kahit pakinggan nyo po ng paulit-ulit yung kanta ng The Chainsmokers at yung kanilang kanta ay halos parehas ho. Ang masama ho dito, hindi na nga sila yung original na yung music background or yung beat nun, kinopya lang ho din nila doon sa mga Amerikano na kanta, sila pa yung ganang magreklamo. At saka hindi naman lahat ng hindi naman lahat ng sinulat ni Omar Baliw sinama dun sa campaign. Hindi naman talagang ginawan lang ng sariling version ng KOJC member yun. Oo, grabe na ngayon, sobrang So eto lang kung hindi lang yung kantang yun, hindi nila rin papakailaman siguro yun.
Grabe, hindi pa nga. Paano na lang pala kung mga naging mala Andrew kayo, naging mala Glock 9, naging mala Looney o kaya Francis M. Baka kung ano nang iyak yung ginawa niyo. Hindi pa kayo masyadong sikat, ganyan nakalaki yung ulo nyo agad. Tsaka proud ako na ginagamit ang dapat nga maging proud ka pa nun. Diba? Naririnig at nagustuhan ng tao yung music mo na yun. Kaso wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay-buhay. So ito pa, panoorin natin. Umangal ang ilang grupo sa umano'y VIP treatment sa nakakulong na senatorial candidate na si Apollo Kibuloy. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Lubos ang aking pagpapasalamat sa Ama dahil iba naman ang aking kalagayan o sitwasyon ngayon, hindi pa rin nagbago ang ningas ng ating pananampalataya. Nakakulong kaya nagpadala na lang ng video message si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa pagtitipon ng kanilang mga miyembro noong February 9. Naipost din ito sa kanilang Facebook page na SMNI News. Pero ayon sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159, hindi yan na-review at inaprubahan ng korte. Kaya pinagpapaliwanag nila ang kampo ni Kibuloy. Ayon naman sa kanyang abogado, alam umano nila ang mga limitasyon pero nagkaroon lang daw ng miscommunication. My last instruction was not to air it because there's no court approval yet. I think merong isang staff dun sa SMNI na post yung message during the service kasi parang simba nila yun Air yun, and then nalaman ko na lang pagka February 10 na ata, pagka Monday, na nandun yun. And wala na tayong magawa. Nandiyan na yan. Nag-explain ako sa court. Kinwestiyon naman ng grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto kung paano nagkaroon ng gadget sa loob ng kulungan ang nakadetining pastor. Lul! Gago! Ito unang-una dyan, pinayagan ng korte yun. So, ibig sabihin, dumaan pa rin sa tamang proseso yung nangyaring paggawa ng video or mensahe ni pastor. So, pakialam nyo dun. Tsaka hindi yun special, may special treatment kung binibigyan ng special treatment etong si pastor, di sana hindi na hospital yun. Mga tanga. Kaya nga na hospital yun, nung unang-una, tinanggalan nyo na exercise yung tao, tinanggalan nyo ng kanyang routine na ginagawa araw-araw. O, di ba? Kung may special treatment si pastor, di sana hindi na hospital yun. Saka itong video na to, unang-una, yung iba rin na mga nakakulong, nagawa din yan. Di ba dati kay Dilima, pagkakaalam ko lang correct me if I'm wrong. Wow, English yun Kung parang naalala ko kasi si Dilima dati nung nakakulong meron din ganyan nung tumatakbong senador. Hindi ko lang masyadong tanda pero yun ang naalala ko. Tsaka ito yung gadget na at kung pinayagan naman ng korte, anong problema doon? Wala naman nung problema doon Ito, malamang itsura pa lang nito, itsura pa lang nitong nagsasalita na to na itong lalaki na to, si Danilo, Zelda Vice, chairperson, alam na this. Baka nga ito, nagsashabu pa to Malinaw raw itong VIP treatment. Pero sabi ng kampo ni Pastor Kibuloy, may permiso na raw ng korte ng kanilang ipalabas sa mga video message sa kanyang proclamation rally ng February 11 at sa February 13 PDP Laban Proclamation Rally. O yun naman, di ba? Ang liwanag. Bago nila ilabas yung video, may permission at pinayagan naman ng korte. So anong problema dun? Kagaya kayo ng Congress, ganon. Mas kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa COA. Kailangan paniwalaan ng Congress kaysa sa Supreme Court, ganun ba? Gago! Nakmenteting naman kayo, oo.
Okay sana na magreklamo kayo na may ganun nga, na may video. Kahit din naman ako nun, hindi rin ako sasang-ayon. Kaso nga lang, isipin nyo maigi, pinayagan ng korte na maglabas ng video si pastor at hindi naman masama yung video na yun. Yung video na yun is para sa mga member niya. Buti sana kung sinabi niya dun na si Marcos Jr. bangag. Wala namang ganun, di ba? Ang ganda-ganda nga sa totosin nga lang okay, alam ko na kung bakit. Kasi pang presidente na yung speech ni pastor, ganun ba? Totoo naman di amak na mas maraming nagawa pa si pastor kaysa kay Presidente Bongbong Marcos doon pala sila naaasar siguro. Kasi nga, siguro nakita nila yung proclamation sa Club Filipino. Grabe yun Grabe yung video ni pastor Grabe, ang daming nagawa. Naku po, talo pa si Marcos. Buti pa si pastor, may nagawa. Si Marcos, nga. Gago! Ito yung sinasabi na sumusunod naman sa batas. So sumunod naman sila sa batas, hindi naman sila. Buti sana kung inilabas yung video na hindi pumayag yung korte. Kaso utos ng korte, nagpaalam sila, pinayagan sila. So anong problema ho doon? Walang problema doon. Ang problema nyo lang, yung mga utak nyo, mga hayop kayo. Gago! Yan ang problema nyo, mga hayop kasi kayo. Utak nyo, puno ng pera. Natapalang kayo ng pera, yan nagkukumahog na kayo siraan si pastor. Itong mga to gusto tablahin yung korte. Inaprubahan ng korte yun, tapos kayo galit kayo. Ano yan, gusto nyo kayo na lang lagi yung korte tablado, kayo yung papaniwalaan. Tarantado. Na high blood na naman ako sa inyo Pumalag naman ng COMELEC sa tila pagre-red tag daw sa kanila ng isang hindi pinangalanang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng inilabas nilang resolusyon kontra diskriminasyon. Nakakatakot naman kung mismo Commission on Elections ang ire-red tag. Di po ba? Sana wag naman po dahil yun po ang feeling namin nung binabasa. Ginamit niyo ba si pastor? Kung may red tag man sa inyo, yun yung ginastusan nyo ng 150 million na binasuran nyo lang ng mga balota. Gago! Isa din to kunwari kay pastor daw Ang pagkakaalam ko yung nagre-red tag sa inyo is about yun sa 150 million na ibabasuran nyo na balota. Ang tanong, ibabasuran nyo ba talaga? Yun yung pinakatanong doon. Kasi hanggang ngayon, malapit na eleksyon, yung balota, hindi nyo pa na ipapakita sa amin kung nasunog nyo ba. At hindi rin namin 100% na sure kung susunugin nyo ba. Gago! Diba? Kaya wag nyo, ito naman si Garcia, masyado mo naman inantay mo pa talaga tong about kay pastor para dito mo ma-deliver yung ganyang salita mo. Ang kaya nga pinapanawagan sa'yo ng taong bayan, asan na yung balota na ginastusan ng 150 million? Diba? Na dapat nakikita namin yun na sinunog nyo nga yun. Kasi nga, di ba, sabi ko nga nung nakarang araw na naginip ako na yung balota na yan, yung ilang milyon ata yan, ilang milyon na balota na yan, parang gagamitin sa pangdaraya. Oo, panaginip lang naman yun. Gago! Panaginip lang naman yun. So, baka lang baka. Hanggang ngayon kasi nag-aantay kami kung anong update dun sa balota na yun. Hanggang ngayon wala ho kayong sinasagot. Wala kayong ipinapakita. Nauna ka pa nga magkomento about dito kay pastor, hayop ka. Gago! Sorry nga pala, pumilik nga pala. O baka ako kasi tatakbo ako bandang uli. Baka takbo din akong presidente ng Pilipinas Oo, tatakbo din ako, pangpupugutan ko ng ulo yung mga kurap Kaya ako mismo yung
Kung halimbawa maging presidente ako mismo papatay sa kanila. Oo, papakita ko sa taong bayan na kapag kurap ka, pugot ulo ka, ganun. Oh, ganun yung gagawin ko talaga. Talagang gagawin ko yun. Tayin nyo lang, pag natapos ng maging presidente si BP Sara, pag nagtapos ng presidente si Pastor, future president din namin yan si Pastor eh. Ang presidente na kasi yung ganung mindset ni Pastor, no? So totoo nga lang, hindi lang yan pang senador, pero yun ang gusto niya, mag-senador muna. So soon, mabago ang isip niya, tumakbo rin siyang presidente. So hindi naman magkakasabay ang Duterte na yan, no? So pwede, hindi natin alam ang panahon, mahaba pa ang panahon, no? So, pero eto si Garcia, bago ka sana magsalita dyan, sinagot mo muna sana yung issue nyo about sa balota. Kasi totoosin nga dapat, isa rin sa questionin sa inyo, yung biruin nyo, nagtapon kayo ng 150 million pesos. Saan ba naman kayo nakakita ng ganun? Sa namin yung sulat na kami mismo parang kami ang nare-red tag dito. Sakop ng anti-discrimination resolution ang paggalang sa karapatan ng kababaihan at may kapansanan, lalo ngayong panahong nagsimula ng pangangampanya ng mga kandidato. Isinama rin ng COMELEC sa resolusyon ang pagbabawal sa labeling o pagtawag sa isang grupo o individual na kalaban ng pamahalaan dahil sa kanilang mga paniniwala. Napaka-unfair kasi na bigla ka nalang sasabihan na ikaw ay miyembro ng makakaliwang grupong ganito o ikaw ay miyembro ng ganitong grupo o terorista ka. We are not condemned. Ang layo mo na. Magpaaway pik na. Ito isipin nyo maigi. Isa si Pastor Apollo Kibuloy sa pumuksa sa mga makakaliwa. Tapos sasabihin sa'yo isa sa mga NPA, walang katotohanan niya. Pinagsasabing ganyan. Condemning the action of other agencies of government. What we are saying is, we are condemning sampahan mo ng kaso. Problema ba yun? Act per se. Because that is wrong. Because that is illegal. Ituturing na election offense ang mapatunayang lalabag sa resolusyon. May parusa itong pagkakakulong ng hanggang 6 na taon at posibleng ma-disqualify pa ang marereklamong kandidato. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Ano pala to, no? Kaugnay ng akusasyon ng VIP treatment sa Kingdom of Jesus Christ leader at senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy, magkakausap natin si Bureau of Jail Management and Penology spokesperson, Jail Superintendent. Ito, sa mga haters ni Pastor dyan, to, sampal nyo sa mukha nyo, mga putangin na nyo. Bago! Pakinggan nyo to maigi. Ito. J. Rex Bustinera. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sir, 2 beses nakapaglabas po ng video message si Apollo Kibuloy. Una nga po dito sa mga miyembro ng KOJC noong February 9 at isa sa PDP Laban Proclamation Rally noong February 11. Dahil po nga dito ay kine-question ng grupong Selda paano nagkaroon ng gadgets sa Selda at na-videohan po si Kibuloy. Sana droga nga, merong droga sa Selda Cellphone pa kaya? Kalokohan nyo, tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo. O natatandaan nyo ba yung nabalita dati na merong club pa dun sa loob ng Selda? May mga computer, may beer house, may mga aircon. Yun ang talagang reklamo nyo pag may mga ganun. Diba? Ayun nga Diba? Ano nangyari? Hanggang ngayon, meron pa rin ng ganyan. So ano naman, na nakakulong na yung tao. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy sa hindi niya naman ginawang kasalanan. So yun, dapat maging kontento na kayo dun Ngayon, kung may cellphone, ano naman? Ba't makakatakas ba siya? O baka takot lang talaga kayong manalo yung tao? Yan ata yung takot kayo manalo yung tao, yun talaga yung totoo. Hindi. Bakit? Pag may cellphone, papasok ba dun si Pastor? Tapos makakawala na? Hindi naman Haloko, ito, tuloy natin. Po ang explanation dito.
Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, ay sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan, pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Oh, ayan na, liwanag. Ang liwanag nung sinabi ni ni J-Rex Bostinera, spokesperson ng BJAMP. Ang liwanag ho nun, no? Tsaka ito pa, baka sabihin na naman ng ibang haters yan, gumawa ng paraan para mo hospital. Ulul, walang ganun, tanga. Oh, yung katangahan yung pinag-uutak mo. Tanggalin mo yung utak mo, isangag mo. Gago! Walang ganun. Gagawa ng paraan para mo hospital. 'Di ba nung nakaraan hospital si pastor sa sakit na ano bang sakit 'yun, yung sa TB ata ho 'yun, no? Nagkaroon siya ng parang yung sa ubo ata, basta 'yun na 'yun, no? Anong na yun? Una-una may doktor, may reset, may may medical certificate naman. Diba? May resulta naman na totoo nga yung sakit. O anong kinukuda mong hayop ka? Gago! Tigilan nyo nga kami. Ang matatandaan po natin, Miss Cheryl, na siya po ay na-ospital. Nasa labas po ng ospital, sa may hospital po yun na-record yung video na yun. At ito po ay may permission ng court during that time. Ito pong court order na ito lumabas ng February 7. At that time, nasa hospital nga po siya. At dahil nga po pinayagan, pinayagan na rin ho namin na mag-record siya doon ng kanyang pre-recorded messages, provided na ito po ay ipapalabas lamang sa February 9, 11, and 13. Yun din po yung malinaw sa kautusan ng korte. At ito nga pong lumabas ngayon, recently, ay wala po nga ba itong pahintulot. Okay. Klaruhin lamang po natin. February 11 kasi pinayagan po siyang magpa-ospital. Before pa po, nasa hospital na po siya. Bumalik lang po siya sa Pasig City Jail nitong February 12. February 12. Okay po. Tapos, sabi niyo ho ay minabuting payagan na po siyang mag-record ng video. Pre-recorded Opo, ng... pinayagan po siya. Go ahead po. Sorry. Opo, pinayagan po siya ng korte na through court order na mag-record ng videos noong February 7, 2025. Doon din po ito na record sa loob ng ospital at wala po tayong recording device sa loob ng city jail natin. No, boom! So, ibig sabihin, gustong palabasin ng mga ano ba yung nagreklamo ng hype na yun? Yung mukhang addict kanina. Yung mukhang isang bulati na lang pipirma, tapos na. Oo, gusto nilang palabasin na may mga gadget sa loob ng kulungan. Anak ng teteng naman, oo. Yan ang mahirap pag hindi mo na inaalam ang tunay na pangyayari bago kumuda. Gago! Sabay pa dun sa sound effects, Diba, hindi naman pala dun nangyari sa labas o dun sa ospital. So, anong problema? Anong problema na walang problema doon? Ang problema, alam nyo, yung mga bawal, halimbawa, yung isang personalidad na nakakulong na ospital. So, nasa panig nung nakakulong na yun kung anong plano nila, kung sila ang dapat magbawal na, halimbawa, may pumasok na media. Halimbawa, na ospital yan, gato niya, ni pastor, na ospital siya. So, may gustong media na pumasok para kunan si pastor. So, nasa decision ng kampo ni pastor yun, kung papayagan o hindi. Pero yung tipong parang i-declare na hindi pwede mag-cellphone. Tsaka ito, ulit-ulit nga sinasabi, pinayagan ng korte. So kung pinayagan ng korte, wala na tayong dapat pagdiskusyonan dun. At least hindi sa loob ng kulungang ginanap. Okay. So all videos na lalabas o lumabas din noong February 9, February 11, and for February 13 ay ni-record po sa ospital noong February 7.
Yes, ma'am. Correct po. Tsaka pagkakaalam ko yung isang record doon parehas yun ha, hindi. Tsaka ito tignan nyo yung damit ni Pastor, isa lang. So ibig sabihin isang araw nga lang talaga ginawa. At ito po ay kaya nyo po pinayagan mag-record siya noong February 7 ay pinahintulutan po ito ng korte. Tama po. Yung pahintulot po ng korte na yon ay specific nga po para doon ipapalabas sa February 9, 11, and 13. Pero ang sinasabi po, yung video message ni Pastor Kibuloy sa proclamation rally, napaalam sa korte. Pero yun daw pong February 9 video message ay hindi. Pero sabi nyo po ay meron ho kayong pinanghahawakan na pinayagan siya ng korte na mag-pre-record. Ito na lang napaka-basic na lang Kung pinayagan yung isang video, wala nang question para payagan pa yung isang video. Halimbawa, pinayagan yung isang video, so kailangan questionin pa yung isang video. Kung yung isang video nga, sa proclamation, pinayagan No? Kaysa dun sa sinabi ni Pastor sa mga member ng KOJC. Ito ba naman tong mga to? Kailangan pang tawag dito, kailangan pang questioning yung mga ganyan. Pinayagan ng korte, tapos. Bakit walang nakalagay na yung isang video pinayagan? Wala naman din nakalagay doon na hindi pinayagan. Bakit? Hindi ba pinayagan ng korte yung isang video? Walang nakalagay. So wala ding nakalagay na pinayagan. So walang dapat pag-usapan. Ganun lang kadali yun. Ganun lang, napaka-basic lang na usapin yan. Ng message for February 9, 11, and 13. Noong February 7. Tama po, may hawak po kaming dokumento at ang regulation po kasi dito ay kailangan po hong ipakita sa korte for their approval at I believe hindi po nagawa nung kampo po nila yon na maipaalam sa court muna or for clearing yung video. Yung video itself, but the recording is very clear na pinayagan po ng korte. Okay, that's clear po. So ano nyo rin po yung... Wait lang. Ang pagkakaalam ko dyan, ni-review lahat ng video na yan, ni-review ng korte. So ngayon, nung ni-review yan, kaya yung pinayagan na ilabas. No, yun yung totoo dyan. Ba't parang lumalabas ata dito biglang kumambyo? Lahat yan bago ilabas yan, ni-review muna ng korte yan. Yan ang pagkakaalam ko at yung 3 video na sinasabi nyo, 2 or 3, alam ko 2 nga lang yan Yung 2 na yung video na yan or 3, pinayagan yan at ni-review ng korte yan at pinayagan sila ng korte. So wala na tayong dapat i-question ng korte ang nagdesisyon. Sagot ninyo sa paratang na may VIP treatment. Kaya Pastor Kibuloy, kasunod ng mga isyong ito. So kung nakakita may VIP na hospital ngayon tao. Inuulit po namin, we emphasize na wala hong VIP treatment. Pantay-pantay ho ang pagtrato namin kahit kanino. At ito pong mga nangyari nga pong ito, of course, we do not move unless may court order. Even ang kanyang pagka-hospital at pagbalik sa hospital at pag-record ng video. Ganon din po sa lahat ng mga nakakulong sa amin, ma'am. So, klaro po yan. Kinaklaro nyo po, Superintendent, na wala pong nalabag, na wala pong nagawang pagkakamali ang kampo ni Kibuloy at ng BJMP po. Sa party po ng BJMP, sumunod lang ho kami sa order na pwedeng mag-record ng video noong February 7. Ito naman nung pagpapalabas nila na walang pahintulot ng korte, talaga kung sa side na ho nila yon yung pagpapaliwanag nun sa korte. Oo, tama naman. Tama naman doon ito maging patas tayo dito. Tama naman yung sinasabi nito ni BJMP, extended ba? Basta yun, yung pulis na itong pulis na to, no? Tama naman yung sinabi niya, una-una, hindi naman nangyari doon sa loob ng presinto yung video na yun. So nasa parte na nga naman ng kampo ni Pastor yun. Tama naman doon. Wala namang masama doon sa sinabi niya. Pero kung iisipin mo lang, yung isang video pinayagan So malamang talagang pinayagan na lahat yun at wala namang nakalagay doon na bawal ilabas yung video na yun.
At wala ding nakalagay na pwede. So, common sense na lang. Right. Meron po ba sila mga advance request pa na sinasabi, baka po meron ulit na humingi po sila ng permit para mag-record ulit ng video? Sa ngayon po, wala pa naman po kaming natatanggap na request o kahit anong panibagong court order. Hanggat po walang court order, pinagbabawalan ho namin yan. Tama, yun. Kaya ang linaw-linaw ho niyan, no? So, ibig sabihin, dumaan sa court, binigyan ng court order ang BJMP, kaya nila pinayagan. So, sa madaling salita, walang nilabag, walang VIP treatment na nangyayari doon sa loob. Tsaka ito alam nyo, bali-balita ako nga kasi hindi ko pa nakikita talaga, kahit hindi ko pa nakikita to si Pastor. Yung selda, sobrang bantot, sobrang init. Alam naman na natin siguro, walang singawan yung kasi may kamag-anak ko ako diyan na nandiyan sa kung sa diyan sa pinagkukulungan ni Pastor. Pero siya rin parang hindi niya pa nakikita si Pastor. So parang siya ang pinaka hinihigpitan doon sa kulungan na yun. No, ayun ang bali-balita ko, siya yung parang nakatutok sa kanya lahat ng mga kapulisan doon na parang limitado talaga yung kilos ni Pastor. Sa madaling salita, walang VIP treatment at hirap din si Pastor doon sa kalagayan niya doon sa kulungan. At yun ang nababalitaan ko. Ayun doon sa napagtatanungan natin. Ngayon, may mga nabasa kasi ako nung nakaraan sa Facebook na kesyo na dinaan daw sa pera, kesyo bilyonaryo daw kaya daw may VIP treatment. Alam niyo, mga hayop kayo. Kung wala naman kayo masabang magandang gagawin, mantahimik niyo mga bunganga niyo. Putangin na niyo, baka wala kayong pangsaing sa bahay niyo kung ano-ano yung chismis may nag-aatupag niyo. Gago! Tado, may nakasagutan ako nung post sa isa post ng TV5 bata o ABS-CBN. May nakipagsagutan ako dun sa isang netizen na yan yung komento. No? So sabi ko, bakit? Alam mo na ba ang totoo? Sabi ko, ang pagkakaalam ko, pinayagan ng korte yan. So anong problema mong hayop ka? Biglang sumagot. Ang problema niya daw, bakit daw yung ibang mga preso hindi daw nakakaranas ng ganito. Sabi ko, kasalanan nila yun, tanga. Gago! Bakit ayaw nilang mag-request sa korte para pagbigyan din sila? Ang tanong, tumatakbo bang senator yung mga preso na yun? May isa bang leader yun sa isang samahan na para magbigay ng video or pahayag? Ganun yun No, magbigay kayo ng abiso sa korte. Pag pinayagan kayo, di mangyayari din sa inyo to. Napaka-basic, napakadaling lang yan, hindi yan walang pera-pera diyan pag ano ka ba? Kung gano'n naman pala na may ito na lang, pinaka maiging katwiran diyan. Kung kayang bayaran ni Pastor yung di sana laya na yan. Hindi sana nakalabas na yan, tanga. Bilyonaryo, di ba sabi nyo? Di sana nakalaya na yan. Anak ng teteng to. Isasabihin dun pa sa comment ka. Ang hirap dito sa mga hype na to, hindi nila iniisip yung mga profile pic nila, nandun pa yung mga anak nila. Ang tatandaan nyo na, puro paninirang puri pa sa tao yung ginagawa nyo. Hindi nyo nga alam kung totoo ba yung binibintang kay Pastor o hindi. Samantalang, papunta na tayo dito. Eto na yung yan Samantalang, dito na tayo kay Ben-Hur. Ben-Hur Avalos, sinagot ang issue kina Diana Zubiri, Alice Go at Pastor. Mali pa yung spell Gago! Kibuloy. Ito, panoorin natin Tingnan natin kung paano magdrama tong putang inang to. Gago! Sorry. Gigigil ako dito Alam mo, isa sa pinanggigigilan ko na tao, yung plastic, yung mapagpanggap,
Yun, plastic mapagpanggap, isa lang pala yun. Yung mga taong kahit alam mo nang sinungaling sila, magsisinungaling at magsisinungaling pa rin. So, eto yung kay Benor. Sa panoorin natin. Kilay ninyo kasi tatanong niya bakit in-interview ni OG Diaz. Artista na po kasi siya. Kasi napanood na siya sa Black Rider, napanood na siya sa Attorney Lilith Matias, tsaka dun sa mga batang release. So artista na siya. Ang tinutukoy ko ay yung 15 years na naging mayor ng Mandaluyong, naging OG Diaz, kung artista na siya, dapat ang pag-usapan nyo is mapatungkol sa pagiging artista niya. Ba't ang pinag-uusapan nyo dyan yung buhay niya at yung mga nagawa niya sa yung mga nagawa niya sa DILG niya. Bakit ganon? Anong purpose nun? Mga ngatuwirang ka pang bayot ka, isa ka din eh. DILG secretary at naging congressman, si Mayor Benhur Abalos. Salamat. Ay, Mayor, ang haba ng pagpapakilala ko sa inyo kasi nag-artista pa kayo. Ikaw naman, ano lang yun, nadaanan lang. Ang ganda ng bahay ni Abalos, ha? Eto na ba yung yung doon sa Sage Shayes? Oo. Bakit kung kailan tayo nagkaedad, Mayor, doon kayo nag-artista? Hindi, kasi nagsimula yan yung nagkaroon tayo ng programa sa anti-drug. Puta na, lalayo na. Sa BIDA. So, at that time, may advocacy tayo against drugs. So, yung Black Rider, mga Kuya DILG Secretary. So, yun ang tinitingnan yung mga krimen, etc. Tapos, yung Lilith Matias naman, nakakatuwa. Kasi ito yung ginagamit mo yung batas para tumulong sa mga may hirap. So, anong role nyo sa Black Rider? Wow! Talagang dialogue ni Abalos, pang-pangalang no? Gamit na gamit yung may hirap DILG Secretary. Tama. Sa cool, di ba? Okay. Sa Lilith Matias naman, bilang abogado, bilang PAW lawyer, ginaguide ko si Attorney Lilith sa mga paglalaban sa mga inaapi. Tapos, ito naman batang release, nakakatuwa. Maganda po ito, dahil ito yung mga batang pinagbabago mo ng buhay. So, ako ay parang secretary na rin po ako rito ng DILG at ginaguide ko po yung so, no ako'y sa forward natin forward doon mismo kay sa doko. Script, lalo di ba? na yung mga legal. Hindi ka pwedeng papasok basta-basta. Dapat Kung kayo ay mamamahinga muna sa politika o tuloy pa rin ang politika? well, ito'y dumaan lang sa buhay natin. Pero, when I was 15, panok na room. After 2, Family mo, yung closeness. tao mag-oopo at mag-ooho. Ang subject, forward natin dun sa mismong sa mismong 5 kaso. Isang kaso, 10 pages. So, na. So, ito. Dapat i-practice mo maigi yun. So, nung araw na yun, ito pala. Wait lang. Ito, tinanong nga ni OG bakit ganun yung pangan ni Abalos. Pakinggan natin explanation niya. nag-usap-usap din kaklase ko, mga 5 kami, may konting sinat ako. Siguro nahilo na ako, hinatid ko sila sa labas, sabi ko, sige, ingat kayo bilang maya-maya. Bumagsak akong balon. Ito na una. So, ito. Grabe, kaya pala gumaganon yung pangan niya. Bumagsak pala. Lumabas yung baba ko rito. Ito yung ngipin ko dito. Tapos tinakpan na itong gano'n. Hindi ako makasalita. So, na-damage ito. Yung aking ngipin, gumagano, iba nadurog na. So, implant na yan, OG. So, they really have to fix this one. At yun, magmula noon, medyo kuminsan nag-involuntary muscle na ito. Pero, okay lang yan. Nasanay na ako sa ganyan. At least, malinaw ka pa rin magsalita. Tsaka, Oo, nakakuha. Kasi dapat i-practice mo Pwede, may gano'n. Dapat i-practice mo maigi yun. So, nung na-disgrasya ka noon, parang feeling mo ba? Grabe na, disgrasya pala daw siya. Kaya pala siya gumaganon. So, ano yung kay Marcos? Gago! Ano naman yung kay Marcos? Anong katwiran kaya ni Marcos? Natetano siya sa toothpaste? Gago! Ganun ba? Natetano ba si Marcos sa toothpaste? Baka siguro nagsipilyo siya tapos namaga yung bunganga niya kaya namaga yung panga niya. Ganun ba? Gago! Nakakatetano pala ang toothpaste. Oh my God. Noon, ako may date ako. May date ako ng misis ko Diretso ako na Cavite City. Uuwi ako. Mami ko, hindi pa kami nakikita. Forward natin kay Pastor
Hindi ako ng permit. Ako, sige, pwede. So, nag-competisan. Matinding bash or batikos na natanggap mula. Nako, lahat ng klaseng isipin nyo na. Minumura ba kayo ng mga kasi tao? ididimanda mo, masama ka. Papatawarin mo, masama ka pa rin. May mga komento pang hindi magagandang pakinggan. So, sabi ko nga, ano ba? Didemanda mo, masama ka. Papatawarin mo, masama ka. Ha? Ay, nangyari to, nananahimik ako sa opisina ko, nangyari itong insidente, ginawa mo na aksyon, tapos bandang huli, katakot-takot, dumaan pa kami sa I think nagkaroon kami ng debate ko doon. Pero again, I've never met Diana, but maganda yung karir mo ngayon. Nakakatuwa. Parang meron yatang one time ang nakalagay syempre ang slogan mo kalaban ng kriminal. Tapos naging kalaban at kriminal. Parang ikaw tuloy ang tinutukoy na kalaban. Totoo yun. Kalaban at kriminal talaga. At the same time, kriminal. So, paano mo tinake yun yung... Well, alam mo, OG, ang mga tao talaga, dami kong pinagdaanan, alam ko, tinitayuan ko. Ayoko makapakinggan yung explanation niya kasi alam ko kasi nungalingan naman yun hinahanap ko lang yung kay Pastor. Makorek naman ito at malaman ng mga taong hindi naman talaga ganon. So, talagang kung bababuyin ka Pero huwag kayong padala. Alam mo, sa totoo lang, ang dami na yung cyberbullying nangyayari. Lalo na yung mga batang nakikinig, huwag kayong papadala niyan. Meron kaming hotline dyan sa mga bumbero. Parang ako, sobra naman yun. Okay, nausap pa namin mga So, ang ginawa G, tsaka yung isa pa, Gobernador sa batas dapat Gobernador hanggang mayor. So, nasa iyong poder na patupad ang dapat gawin. Si Pastor Kibuloy, hindi ko po siya kakilala. Ang importante lang, meron siyang hindi mo pala kakilala, ba't ka nang husga agad? Kung babalikan natin yung mga yung mga tawag dito, yung mga interview mo, talagang para kang judge nun Hindi mo pala kilala, hinusgahan mo agad. Warrant of arrest na i-issue ng korte. At may warrant of arrest pero wala kayong search warrant. Yan ang mahirap sa'yo. Yan, nasusunog ka na naman tuloy Nasusunog ka tuloy Meron ngang warrant of arrest sa Pasig. Wala sa Davao. At hindi search warrant. Ang ginawa nyo doon, search warrant. Tapos nag-stay kayo ng halos 20 days doon. Tapos binabaan na kayo ng korte na magsilayasan kayo doon. Ayaw nyo pa rin umalis. So ano yun? Anong klase? Sasabihin mo, hindi ko na problema kay Tory na yun. Gago! Ang ina ka, sinungaling pa more. Sa batas dapat, kung may warrant ka, arestuhin ka. Warrant yan So, oo nga, may warrant nga. Bakit nyo sinearch warrant? Gago! Bakit nyo dinama yung mga member ng KOJC kung may warrant of arrest si Pastor? Tanga ka ba? Yun lang po ang sa akin. Ginawa ng pulis, hinanap siya, tumulong ako, nakita namin, nandun siya sa compound. Sabi mo dati wala kang kinalaman. Gago! Sabi mo wala kang kinalaman. Tapos ngayon tumulong ka pala. Yan ang sinasabi ko pag na talaga. Yan ang sinasabi ko pag sukol na. Hirap sa inyo Ilang buwan itong intelligence report na ito, itong operation na ito. Noong una hindi kami naging successful. Pangalawa, ilang araw kami nandun. Pero nakita ng mga tao, nahuli namin. Ilang araw kaming nandun. I-edit ko nga to. Kukunin ko itong video na to. I-upload ko to. Inamin na. Ilang araw daw silang andun. So kanina sinabi mo merong warrant of arrest kay Pastor. So kung kayo ay ilang araw doon sa KOJC, kung warrant of arrest ang dala nyo, di nilabag nyo yung batas. Lumabag kayo sa batas, di yun ang totoo. Sabi mo, eto, liwaliwanag ng video, Si Pastor Apollo, dahil nga may warrant of arrest siya. Importante, nagawa namin ang trabaho namin. No? Trabahong inisip mo, hindi yung mawawalang mga bot. Wala na akong pakialam dyan. Kasi mas masama naman na yung trabaho mo. Walang mga boto? Hindi pa naman siya tumatakbo nun Para lang sa boto pagpapalit mo. Masama. Wow! Gago!
Yung tangina mo ka. Ayoko nang panoorin kang hype ka. Grabe ka sa kasinungalingan, no? Pero in fairness, nilaglag niya rin yung sarili niya. Pero pa nga siya sinabi dun, ayoko lang panoorin eh. Pero pa nga siya sinabi dun na hindi naman daw talaga siya ang nag-lead nun. So sino? Samantalang 'di ba, deny sila ng deny? Oh, deny kayo ng deny dati na wala kayong kasalanan diyan Tapos ngayon nagyabang ka na naman. Ay nako, yan ang hirap dyan sa mga taong sinungaling. Sabi nga nila, ang isda hindi mo mahuhuli sa buntot kundi sa bibig. Gago! Kaso yung bibig ng nahuling isda, tabingi ang panga. Gago! Diba? Ganun talaga. Buti ka mo nakita ako yung kanina. O sabi ko, si Abalos to Ito naka-thumbnail picture ni Pastor Ano rin ko nga. Sabi ko nga sa inyo, alam nyo, ang kasinungalingan, mabubunyag din yan ng kasinungalingan. Ganun yan So wala tayong maano doon, Hantayin na lang natin ang gaba sa kanila. Ang tinatawag na karma. Antayin na lang natin yan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa napanood nyo, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Straight tayo, PDP laban. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.